Dito na lang ako, nakakaya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya ako nandito, pinatawag ko ni Ate Ilma. Ni Sister Ilma, wala naman akong, knowledge tungkol dyan eh. Sa bagay, papasalamat ako ngayong linggo na ito dahil kahit papaano nakapagsimba ako. Nung Miyerkules, hindi ko nakapagsimba, nakalimutan ko, nandun ako sa patay. Tapos na, kung nakita ko si Kathleen, 10 o'clock, so, huy, halika na dito, punta na kayo, yung pala. May service pala, kaya pasensya na kayo talaga. Dahil, alam mo, pag matanda na, makalimutin na talaga tayo. Kaya, papasalamat ako sa Panginoon ngayong linggo na ito dahil kahit papaano, wala tayong income. Na-survive yung pangailangan natin araw-araw. Kaya maraming salamat talaga sa Panginoon at unti-unti ding nababayaran mga utang ko. Ganun na lang. Thank you for Praise the Lord. O, pasalamat ka dahil unti-unti. Praise God. At sa matapos din yan. Amen? Praise God. Hallelujah. Okay lang yan sapagkat alam ko kung paano ang isang magulang kapag ikaw pa ay nagpapaaral ng anak, lalo na pag kolehiyo, talagang hindi maiwasan na hindi ka talaga kailangan maghanap ng kaparaanan. Makapagtapos lang sila. Pero pagkatapos naman yan, praise the Lord, alam ko ibabalik ng Diyos ang lahat ng sacrifices natin, lahat ng mga ginawa natin, praise God, kapag sila po ay nakapag-graduate na. Amen? Praise the Lord. So nararanasan din namin yan, hindi lang kayo, kundi kahit kami noon, naranasan din namin yan. Subalit, ang Panginoon hindi po nagpapabaya, hindi po nagkukulang ang Diyos kung tayo ay patuloy lang na magtiwala sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, narito po si Sister Loida, pakinggan natin sa kanyang patutuo sa umagang ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Purihin ang Panginoon. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sa buong linggong nagdaan. Actually, napakarami talagang nangyari. Praise God. Unang-una kong pinapasalamatan sa Panginoon sa buhay ng aking papa na nandito ngayon. Actually, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit si papa ay magi-80 years old na sa itong darating na January 5, magi-80 years old na siya, pero ang Panginoon ay patuloy na nagbibless sa kanyang buhay. Tingnan nyo, mag-isa lang siyang bumabiyahe. Pasensya na mga kapatid. Naalala ko kasi mama ko kasi. Dahil matagal na namin, nung buhay pa mama ko, matagal na namin pangarap na sana silang dalawa makakabakasyon. Kung hindi man kami makapunta doon dahil marami kami, kahit silang dalawa. Pero, yun nga, dahil yung mama ko kasi dati naikwento ko na thank you, na talagang hirap yun magbiyahe kasi meron siyang yung nahihilo palagi pag sa biyahe. Kaya, wala na. So, alam ko na sa Panginoon siya. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabutihan niya. Patuloy niyang binibigyan ng papa ko ng kalakasan, hindi lang sa physical. Actually, sa spiritual talaga. Kaya, papasalamat ako sa Panginoon dahil pag ang lingkod ka talaga ng Panginoon, talagang ang buhay mo ay palalawigin ng Panginoon. Panghahawakan natin kasi promise yan ng Panginoon sa bawat isa sa atin na Amen. pag faithful tayo sa paglilingkod sa Kanya, talagang ang buhay natin dito sa lupa ay palalawigin niya. Kaya salamat sa Panginoon. Last day niya dito, loobin ng Panginoon. Bukas ng umaga na yung flight niya pabalik sa Mindanao, sa Titay, dahil alam ko pipigilan man namin siya. Gusto man namin siyang pigilan na hanggang sana sa birthday niya, dito siya mag-celebrate. Pero alam ko ang puso niya, may gawain din kasi doon. Praise God, dahil may church din kami doon at alam ko naman na ang puso ng papa ko ay nandun din sa gawain. Kaya yun na lang, for 2 weeks ba, papasalamat ako sa Panginoon dahil ayun,
binigyan niya ng pagkakataon si Papa na libot din niya yung mga iba kong kapatid sa Pampanga, sa Pangasinan. Praise God, nakabisita din siya doon sa kanyang mga apo, kaya purihin ang Panginoon. At gayon din, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa aking buong pamilya, sa aming buong pamilya, sa kalakasan at pag-iingat niya sa araw-araw na walang makaramdaman, at gayon din sa mga gawain natin. Naroon siya sa saan man kami magpunta sa mga Bible study, at nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Ayun nga, nung nangyari nung prayer meeting natin kay Brother Andre, praise God, alam nyo yun, napakabuti ng Panginoon dahil yun nga, sa nangyari kay Andre, dahil nag-prayer meeting kami dito, yung closing prayer na bigla siyang nahimatay, nawala ng malay, sama-sama kaming nanalangin, ayun, kaagad dininig ng Panginoon. Talaga alam niyo yun, nandun yung, kahit ngayon, nandun yung trauma kasi naghawa kamay na kami noon, tapos bigla siyang natumba dahil nahihilo. Pero ang Panginoon talaga ay hindi siya nagpabaya sa aming lahat, hindi niya kami, ay yung panic ng bawat isa nawala, at talagang nagpray lang kami para kay Brother Andre. At nagpapasalamat ako dahil maya-maya nagkamalay siya, hindi niya alam kung anong nangyari sa kanya. Kaya todo pasalamat siya. Sabi ko, alam mo, Brother Andre, sa Panginoon ka talaga magpasalamat, hindi sa amin, hindi sa, talagang lahat ng papasalamat talaga sa Panginoon. Alam mo, may purpose ang Panginoon. Bakit nangyari yon? Kasi sabi ko sa kanya, binigyan ka pa niya ng chance na maglingkod. Sabi ko sa kanya na alam ko na pagalingin ka niya, at sabi ko may gagamitin ka pa ng Panginoon, at sabi ko, ingatan, patuloy kang ingatan ng Panginoon, pero dapat ingatan mo rin yung sarili mo, sabi ko sa kanya. Kaya, Brother Andre, kung nanonood ka, magpagaling ka, at yun nga sinabi ko sa kanya na lagi ingatan ang katawan. Dahil iingatan tayo ng Panginoon, pero responsibilidad din natin na ingatan ang ating mga katawan. Praise God. Kaya, talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanyang kabutihan, kadakilaan sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. To God be all the glory. Napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. How we wish, no, na marating natin yung edad, kagaya ni edad ni Pastor Bonbon, na kayang magbiyahe mag-isa, the age of 80. Praise the Lord. Galing pang Mindanao. Praise God. Isang isang blessing mula sa Panginoon yun. Kasi ang mga 80 years old ngayon, kailangan di alalay na. Praise God. Minsan nasa bahay na lang, ayaw ng lumaboy. Hindi na kaya. Pero si Pastor Bonbon, talaga namang malakas pa. Praise God. Kaya tayo ay manalangin na ang buhay natin, ay ang kalakasan natin, ay ibigay natin sa Panginoon. Amen? Praise God, para lalo tayo i-bless ng ating Panginoon. Praise God. So, siguro mga kapatid, bigyan natin ng pagkakataon si Pastor Bonbon, sapagkat siya po ay uwi na bukas na magbigay ng, praise God, na encouragement sa umagang ito. Praise the Lord, Pastor Bonbon. Palakpakan natin ang Panginoon. Wait lang, Costa. Praise God. Hallelujah. Siguro sa mga nakakita na sa akin dito noong isang linggo, Bisaya talaga ako. Kaya medyo nahirapan ako magtagalog. Kahit na lagi namang ako nakapunta dito sa Maynila. At sinabi ni Sister Luida sa aking anak na bukas paintulutan ng Panginoon, uwi na ako sa amin, sa Titay, sa Buanga. Kaya idalangin din ninyo ang aking pauwi doon sa aking mga sasakyan, sa airplane or sa bus. Praise God. At kanina pa sana gusto kong sabihin sana kay Luida na gusto kong magbigay mensahe ng isang awit. Kaya gusto kong umawit sa isang awit na
sa Bisaya pauluhan, pamagatan no? Sa pamagatan ng The Sweeter He Grows. Praise God. Since I started for Praise the Lord. Hallelujah. Kumbalikon. Since I started for the kingdom, since my life He control, since I gave my life to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. It's like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every need He is supplying, plenteous grace He bestows. Every day my way gets brighter, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Yes, Lord. Each day it's like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day it's like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Lalo pang naglilingkod tayo sa Panginoon, ay lalong patamis ng patamis. Amen? Praise God. Hindi yung habang tumatagal, bumababa yung ating pananampalataya. Praise God. Hallelujah. So dapat habang tumatagal, tumataas din ang antas ng ating pananampalataya mula sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. So mga kapatid, narito po ang mga bata. Praise God para sa kanilang awit sa umagang ito. Palakpakan natin ang ating mga kapatid.
long. Revelation chapter 1 verse 8. I am the Alpha and the Omega, in the beginning and the ending. Psalm 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Psalms 22 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa.
Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, darako po tayo sa ating mga announcement. Praise God. Unang-una po, yung ating concert po ay sa December 21 na po yun. So this coming Sunday 14, ang kasunod po niyan ay concert na. So mga kapatid, kumuha na po tayo ng ticket po natin. Amen po ba? Naku, walang sumagot. Kukuha ba kayo ng ticket? Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, kailangan po natin ang suporta ninyo sapagkat ito po ay ating konsyerto. Ito po ay a night of a carol. Praise God. Alam ko naman na ito ay bibigyan ng Panginoon ng katagumpayan. Amen? Sapagkat ang goal nito, mga kapatid, ay para po dito sa atin, iglesia. So, samahan ninyo kami. Kailangan namin ang suporta ninyo. Let's support this concert. Praise the Lord sa pamamagitan po ng pagbenta ng mga tickets. Amen? Sino po nakakuha ng ticket? Tigilan yung kuha ninyo. Praise the Lord. So, mga kapatid, praise God, ang central po ay kumuha sila sa atin ng 50 pieces. Praise the Lord. So, wag na tayo, baka may matalo pa tayo ng central sa pagbenta, mga kapatid. Nakakahiya. Amen? Kaya kailangan makabenta tayo ng marami. Praise God. Alam ko naman, pagka December, medyo maluwag ang pinansyal. Kaya, suportahan po natin yung ating concert ngayong December 21. Amen po ba? Yes. Praise God. So, ang atin diyang kantin ay meron. Sister Kayla? Wala daw today. Praise the Lord. So, wala kayong mabibilhan mamaya dyan. Praise God. So, busy sila dahil nga po sa practice. Praise the Lord. So, atin yung garage, kailan kaya ma-resume ito, mga kapatid? Nagbakasyon din yung garage natin. O yung ano daw, yung kumuha ng ng mga items, kailangan na po ninyong bayaran. Praise the Lord. Siguro pagdating ng bakasyon ng mga estudyante, pagtulong-tulungan ninyo ulit. Amen. Kasi may kayo 15 days kayong bakasyon, so pwede kayong mag-everyday na mag-garage. Praise God, hallelujah. So yun po mga kapatid, yung ating mga announcement ngayong araw na to. Praise the Lord. At mayroon ba tayong nagdidiwang na kanyang kaarawan? December 2. So, mamaya, i-welcome po natin, ibatiin natin si Brother Dwayne mamaya. Ayan. So, mamaya mga kapatid, praise the Lord, after ng service, kayo po ay aming batiin dahil dito inyo ay belated happy birthday na po sa lahat. Praise God. So, mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. At darako na po tayo sa ating pagbibigay. Praise the Lord. Hallelujah. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, narito po si Sister Ging. Praise the Lord, para pangunahan po tayo. Salamat sa Panginoon at okay na si Sister Ging. Praise the Lord. Amen. Purihin ng Diyos po sa kanyang kabutihan sa umagang ito. So, ayun po, nais ko lang din magpasalamat sa Panginoon. I got into a minor accident po last Monday, but salamat sa Diyos at medyo magaling na po ako ngayon. Though kailangan ko lang po mag-undergo pa ng iba't ibang procedure para lang po ma-secured na walang tumama po dun sa internal organs ko. But praise the Lord po. Ayan, salamat po sa lahat ng prayers. So ayun, tayo po ay dadako na sa ating tithes and offering.
Sige po, kung ready na po tayo, pakitaas naman po ng ating white and brown envelope. Meron po tayong dalawang basket dyan para po dun sa ating brown envelope at saka sa ating 5 pesos din po na isasama natin po together with this white and brown envelope. Ayan. So, are we blessed? Amen. So, marami tayong dapat ipagpapasalamat sa Panginoon, no, sa isang buong linggo. At isa na rin po, ang pag-honor sa Kanya ay ang ating pagbibigay ng ating tithes and offering. So, ayan po. Let's remind everyone, i-remind po natin ang ating mga kapatid na it's giving time. Amen. So, atin pong basahin ang ating key verse po na makikita natin sa Malakay chapter 3, verse 10. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. So palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. So sabi niya, subukin ninyo ako. So maraming pagkakataon na minsan akala natin po na nawala tayong pag-asa, especially kapag humaharap tayo sa financial problems sa buhay natin. Yung tipong parang hopeless na tayo, hindi natin alam kung saan natin kukunin yung mga panggastos natin sa araw-araw. But then again, laging may inilaan na blessing si Lord. Hindi man po gagamitin ang pamilya natin, bagkus may gagamitin si Lord na ibang tao upang tugunan po yung pangangailangan natin at sila rin po ay maging blessings para sa atin. So kung grateful po tayo sa umagang ito, atin pong ibigay ang ating tithes and offering at ating kantahin po ang Give. It will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, it will come back to you. When you give, give to the Lord. So give, it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, it will come back to you. When you give, give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Sige po, manalangin tayo and let's lay our hands po sa ating tithes and offering. Our gracious and heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat binigyan mo po ang bawat isa sa amin ng opportunity upang makapagbalik po ng aming tithes and offering. And nakikita mo po ang puso ng iyong mga anak na nagbibigay po ng may kagalakan at may pasasalamat sa iyo. Sapagkat, Lord, ang lahat ng bagay, maliit man po o malaki, ito ay nanggagaling sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa katugunan po ng lahat ng panalangin, maging Lord sa kagalingan, Lord, sa lahat ng may sakit, and even po sa kapayapaan ay pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa magandang kalusugan, Lord, at magandang pangangatawan na patuloy mo pong binibigay sa bawat isa sa amin. And right now, we give this tithes and offering, Lord, with thanksgiving, knowing na alam namin, Panginoon, ikaw po ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin. And we entrust din, Lord, ang lahat po ng activities na gaganapin ngayong buwan na to, Lord, especially po yung gaganaping concert. Sa ngayon, Panginoon, hindi po namin alam pa kung saan po namin kukunin yung lahat ng panggastos, but we declare din po na, Panginoon, ikaw po ang magpo-provide ng lahat ng ito. And mag-sold out po ang lahat ng tickets po na ilalabas po. And marami ka pong gagamiting tao na maging blessings upang matugunan ang lahat ng ito. At ngayon pa lamang, Panginoon, nagpapasalamat kami ng buong puso. Lord, i-bless mo din po ang aming mga preachers,
ang aming pastor, ang aming minister, and may you continue to use them as your mouthpiece as they share your word. And continue to give them wisdom for na nanggagaling sa iyo. Salamat sa umagang ito at handa mo nawa ang puso ng bawat isa na nandito ngayon. Maging mapagkumbaba po kami sa pakikinig ng iyong mga salita at sa iyong mga pagtutuwid. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat muli naming naranasan ang presensya mo at muli naming naranasan, Panginoon, ang iyong grasya. Salamat, Lord, and ito po ang aming samot na langin at binabalik po namin ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa pangalan lamang ni Jesus. Amen and amen and amen. Purihin ang Diyos. Bakante. Praise God. Diyan sa mga nakalupo sa likod, bali 3 pa. Praise God. Hallelujah. Para makaupo po tayong lahat. So tayo po ay darako na sa salita ng Panginoon. Praise the Lord. So muli, tayo po ay magiging attentive sapagkat ang salita ng Panginoon ay mahalaga na ito po ay ating pinakikinggan ng mabuti. Amen po ba, mga kapatid? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. At iwasan na po natin ang ating mga anak na pagala-gala. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya narito po si Pastor Hill para sa salita ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating buhay na Diyos. Praise God. Purihin ang dakilang Diyos na buhay. At muli, binabati ko po kayo ng magandang umaga sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. At isama po natin sa panalangin ang ating pong kapatid na Sister Eli at ang kanyang kasama dyan na sila po ay masolusyonan po yung kanilang problema, pangangailangan. At mamaya po, pagkatapos po ng ating mensahe, kung maaari po sana kukuha po tayo ng special offering para po makakatulong po tayo sa kanila. Although nagbigay na rin po kami, pero alam ko po na meron pa rin po silang malaking kakulangan sa kanila pong pangangailangan. So purihin din po ang Panginoon. At sa pag-uwi din po ng ating kapatid na Pastor Bonbon, Calixto Bonbon, ang bilis naman po ng inyong pag-uwi. Kasi alam po, sa amin po mga taga-probinsya, pag wala po kaming ginagawa, madali po kaming mainip. Sabi nga ni Pastor, kasi ang pakiramdam natin, kahit na 2 araw ka pa lang, kung wala kang ginagawa, parang 1 linggo na o 1 buwan. Kaya Pastor, ingatan ka ng Panginoon sa iyong pag-uwi. At maging ang ating pong executive pastor, maaaring this week din, babalik din dito sa Pilipinas, galing ng US, kaya atin po silang isama sa ating panalangin. Praise God, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, basbasan po ninyo ang iyong mga salita. At gayon din po, Diyos, sa aming pong mga kapatid na nangailangan din po ng tulong, gabay at patnubay. Katulad po ang aming pong Pastor Bonbon, ang aming pong kapatid na ito na siya po uuwi din po ng Mindanao. Maring bukas kung lulubin po ninyo, ingatan po ninyo ano man yung kanyang sasakyan, pauwi doon. At hanggang sa siya po'y makarating na maluhati sa kanila din pong lugar, Panginoon, maging ang aming pong executive pastor na siya din po'y pabalik, Pastor Iler Kibuloy, na ingatan din po ninyo ang kanyang pagbabalik. At maging sa iyo pong mga salita, nawa ito po yung patuloy na basbasan at ingatan sapagkat ito po, O Diyos, ay kalakasan ng aming pananampalataya. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan pa po natin palakpakan ng ating buhay na Diyos. So, ang ating pong tema sa umagang ito, growing through the Word of God. Praise God. Ang tanong, bakit lagi nating pag-aralan ang tungkol sa paglago sa spiritual? Amen. Kung minsan, yung iba, parang ang pag-aaralan ay growing, maturity, para bang, praise God, yung iba parang, nakakaumay naman yan, puro ganyan. Pero alam po ninyo, ang sabi nga po din, Apostol, ng ating pong Panginoon mismo, si Jesus Christ, sa Mateo 4:4,
Ang sabi po niya na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay. Man shall not live alone, by bread alone, kundi sa mga salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kung papaano po natin pinapalakas o inalagaan ang ating body, yung ating physical na katawan, na pinapakain din po natin ng malulusog, masustansyang pagkain, tulad ng gulay, at lahat na ng maaring makapagbigay ng kalakasan sa ating physical na katawan. Ginagawa po natin ito upang tayo po ay tumibay. So ganun din po sa ating pong espiritual, sapagkat mayroon po tayo kaluluwa na nangangailangan ng kalakasan. At ang sabi ng Biblia, ayon nga sa ating sinasabi na sa Matthew 4:4, na hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kung hindi sa salita ng Diyos. Kaya, kailangan po natin na lagi po natin pag-aralan ang salita ng Panginoon, lalong-lalo na po sa ikalalago ng ating pananampalataya. Amen. Praise God. Ang sabi nga po dito sa unang Pedro 2:2, gaya ng mga sanggol, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. So ano daw po sabi diyan? Gaya ng sanggol na nasain na ninyo ang gatas para sa ikalalago. Ano yung gatas na para sa ikalalago ng ating espiritual? Ito pong banal na kasulatan. Ito po yung gatas na tinutukoy ni Apostol Pedro na siyang magpapalago ng ating pananampalataya. Kaya ang sabi niya, nasain ninyo. Nasain ninyo ang salita ng Diyos upang kayo'y lumago at tumibay sa inyong pananampalataya. Bakit po? Sapagkat ang sabi po ng 1 Pedro 5:8 o 1 Peter chapter 5 verse 8, ang sabi po niya diyan, meron po tayong kinaharap araw-araw na kalaban. At kinukumpare pa niya sa leon. So, just imagine, ano ba ang leon? Kung nakakita na kayo ng leon, siyempre, posible namang hindi kayo nakakita ng lion o leon. Lion. Tama ba yun? Lion at saka leon, pareho lang, di ba? Malakas, matibay, malusog. So, ang sabi ni Apostol Pedro, ang inyong kalaban ay tulad ng leon. So, kung ang ating kalaban ay malakas, kailangan din po tayong magpapalakas sa espiritual sapagkat hindi tayo nakikibaka sa pisikal kung hindi sa espiritual. So, ano ang kailangan natin? Kaya nga ang ating pong pinag-aralan, growing through the Word of God. Kailangan lumago tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hallelujah. Kasi bilang Kristiyano, nagsimula po tayo sa pagka-baby Christian. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, gaya ng baby. Yung bata, kagaya ng mga bata na yan na nakikita natin. Tayo po ay nagsimula sa pagka-baby Christian. Pero hindi ibig sabihin yan na tayo manatili sa pagka-baby Christian. Kailangan di po tayong lumago sa espiritual. Katulad ng bata. Ilang taon ba dapat ang bata na dumididi? At pinapakain natin ng lugaw. Siguro mga 1 o 2, 3 taon. Pero pagdating ho ng 3 taon,
Hindi mo pwedeng pakainin na lang ng lagi ng lugaw yan. O kaya gatas. Sapagkat kung laging ganyan ang ibinibigay mo, mahina at hindi lalakas at hindi titibay at hindi lalaki. Ganon din po sa spiritual. Kung ikaw ay baby Christian, lalo na sa atin ngayon, napakarami po nating mga matatawag na mga baby Christian na ang iba hindi pa natin nabautismuhan. Na ang ating apong topic ng Wednesday tungkol po sa bautismo. Baka hinihipo na kayo ng Panginoon ngayon. Kung gusto po ninyo magpabautismo, meron po tayong baptistry dyan. Napakaganda, parang swimming pool. Oh. Pero kailangan mag-decide kayo, ipag-pray muna niyo sa Panginoon. Sapagkat ang gawaing ito ay hindi po biro-biro. Kapag kayo po'y nagdesisyon na magpabautismo, ito po'y kailangan po ninyong panindigan bilang bagong Kristiyano, baby Christian. Kaya ko po sinasabing, kapag sa simula, tayo po ay mga baby Christian. Pero tulad ng bata, hindi po gusto ng Panginoon na tayo po'y manatiling baby Christian. Oh. 3, 5 hanggang 6 na taon, hindi ka na baby Christian. Dapat sa iyo, sabi nga ng Biblia, mamaya mababasa natin yan, dapat sa atin, tagaturo na tayo at hindi na tayo tinuturuan. Oh, yun po ang sabi diyan. So kailangan po natin yung tinatawag na solid food. Yung matitibay na salita. Yung may kasamang rebuke. Yung may kasamang saway. Hindi na pwede yung God is love. Para lang yun sa mga baby Christian. Oh. Pero kung tayo'y matanda na sa paglilingkod sa Panginoon, ang kailangan po natin ay solid food. Ang mga salitang may pagsaway, may kasama ng pagsaway. Para sa ganon, hindi po tayo matatawag na Christian, anong tawag yan? Sa bata ay bunjing, pag malaki na, ganon din po. Christian bunjing. Ako, hindi ko po gustong tawagin akong Christian bunjing, yung hindi po lumalago. Oh. Kaya nga, kailangan tayo po ay mag-aaral sa salita ng Panginoon. Sapagat ang sabi po dito, spiritual growth requires a continual hunger for God's Word. Ayan. Spiritual growth requires a continual hunger for God's Word. Kailangan po, kung gusto po nating lumago sa pananampalataya, lumago ang ating espiritu, kailangan pong nasain po natin na tayo po'y lumago sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Nasain natin lagi. Kaya nga dito, hindi po kami nagkukulang sa pagpapakain sa inyo ng mga solid food. Merong Bible study na ngayon po ay natigil pansamantala ng Tuesday, midweek service, balik uli sa Bible study, prayer meeting, sapagkat gusto namin na tayong lahat ay magiging matured, Christian maturity. Magiging matured tayo sa spiritual. Kasi ganyan din po ang baby. Oh, ang baby, lagi po yung naghahanap ng gatas. Oh, kasi baby nga. Pero pagka yan ay, sinabi ko nga po, na pagka yan ay mga 3 taon na, hindi na po puro gatas ang hinahanap yan. Kundi kailangan na rin pakainin natin ng kanin yan na matitigas, ng gulay, ng mga karne, upang sila ay lumago. Kaya dito po sa ating pong pagtuturo, dito sa ating church, minsan may kasamang pagsaway. Dahil upang tayo po ay lumago sa spiritual. Maging consistent. Consistent tayo sa pananalangin, consistent tayo sa pagbabasa ng Bible, consistent tayo sa pagdalo sa gawain ng ating Panginoon. Praise God.
Sapagkat hindi po tayo naniwala, yung pong lagi po nating narinig o may nagtuturo na once saved, always saved. Kailangan pagka naligtas ka, huwag ka lang tumigil dyan. Huwag kang mag-stop dyan. Tuloy-tuloy. Consistent. Kasi yung pong mga Israelite, nung pong inilabas sila sa Egypt inuutosan ng ating Panginoon na walang iba kundi si Moses, nung lumabas po sila sa Egypt, sila po iligtas na. Pero hindi sila nanatili doon sa labas. Ang pakiusap pa nga ni Pero, nung sabi niya, sige, papayagan ko kayo, pero hanggang dyan lang kayo sa hangganan. Pero hindi pumayag si Moses. Sapagkat ang sabi ni Moses, ang utos sa amin ng Panginoon, kami ay pumunta sa ilang. Ligtas na sila doon. Pero bakit sila inabot ng 40 years bago nakarating sa Kanaan? Sapagkat ang gusto ng Panginoon sa pamagitan ng kanilang ikot-ikot sa ilang ay sila'y matuto at sila'y magiging matured. Sapagkat on the way to Kanaan ay napakarami po silang haharaping problema. Ganon din po tayo mga Kristiyano. Kaya tayo'y pinatatag ng ating Panginoon sapagkat araw-araw mayroon ho tayong kinakaharap na iba't ibang problema. Mga trials, mga pangailangan, financial problem. Kapag ka ang ating pananampalataya ay mahina, diyan pa lang pwede ka nang bumigay. Pwede ka na mag-backslide. Pero kung tayo'y matatag, tayo'y matibay sa ating pananampalataya dahil patuloy tayong nag-aaral sa salita ng Panginoon, patuloy nating pinalalago ang ating spiritual, hindi tayo ibabagsak dyan. Mas lalo pa nga tayong titibay sapagkat tayo'y meron ng mga salita ng Diyos na nakalagay sa ating puso at sa ating isip. Consistent, magpapatuloy hanggang wakas. Hanggang wakas. Yan po ang sinasabi ng Panginoon ay siyang maliligtas. Kaya nga tayo, patuloy din po tayo nag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya nga, sabi sa Hebreo 10:25, na huwag niyong pabayaan ang pagkatipon. Sa bawat pagtitipon tungkol sa paglagong espiritual, huwag po natin pabayaan. Sa pagkain bang physical, pwede ba natin pabayaan? Kahit gutom ka na, pagka niyayaya ka, kumain, sabihin mo, okay lang sa akin. Hindi po. Kaya kakain tayo sa spiritual at sa physical sapagkat pareho nating pinalulusog ang ating katawan at ang ating spiritual. Consistent. Sabi nga dito, just a baby cries for milk. A believer should crave the word daily. Yung baby daw po, laging naghahanap ng milk. Dapat ang Kristiyano din, laging naghahanap ng salita ng Panginoon. Laging nagbabasa ng Biblia. Laging nananalangin, nakikipag-communicate sa ating Panginoon. Sa pamagitan po dyan, tayo po mga kapatid ay lumalago. Ang paglago po sa spiritual, hindi po ito nangyayari overnight lang. Step by step. Kahit dahan-dahan lang, basta't lumalago. Kaysa naman yung napakabilis, ang gusto maging mabilis sa pagiging paglago, pero ang kadalasan nangyari, bumabagsak. Step by step lang. Kasi hindi naman po ito overnight lang nangyayari. Habang buhay tayo, hanggang malakas tayo, gawin natin yung ating katungkulan na maglingkod sa Panginoon at the same time, pinalalago natin yung ating spiritual na pangangailangan. Ang sabi po dito, the spiritual hunger is a sign of spiritual health. Yung lagi tayong laging excited tayo pagdating sa gawain ng Panginoon. Ito po yung sign na ang ating spiritual ay malusog.
Yung bang gustong-gusto natin, Monday pa lang, Lord, gusto ko lang pong maging Wednesday kasi meron po kaming midweek service. Pagdating ng Huwebes, Lord, gusto ko na po Sunday sapagkat meron po kaming divine service. Ang sabi po dyan, pag ganyan daw po ang ating attitude bilang Kristiyano, sign po yan na ang ating spiritual ay healthy. Sino dito ang laging excited pagdating para sa gawain ng Panginoon? Oh, hindi sa inyo itong mensahe na to. Para sa amin. Oh, hindi sa inyo yan. Pero doon sa mga minsan, nakakalimutan nila na may gawain pala. Nakalimutan nila na ngayon pala ay Sunday. Nakalimutan nila mayroong Bible study. Abay, hindi po yun sign ng ating spiritual ay healthy. Oh. Huwag po kayong ma-open sapagkat ang ating po pinag-usapan dito, rebuke is secret is ano yan? Is better than secret love. Kahit anong sabihin kong mahal ko kayo, mahal namin kayo, at pagka hindi naman namin sinasabi ang katotohanan, hindi totoong pagmamahal yun. Pero kung sinasabi namin yung katotohanan at hindi puro sugar-coated yung aming sinasabi rito, yan po yung sign na mahal namin kayo. Sapagkat sinasabi namin ang totoo. Oh. Praise God. Yan po ang ibig sabihin noon. Sapagkat ang Diyos mismo, ayaw niya magiging baby pa tayo habang panahon. God does not want spiritual infancy forever. Ayan. Ewan ko kung nandyan. Oh. Sapagkat ang sabi ho dyan, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa bihirang nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay na mamalagi. At ang sabi po dito, God's not one spiritual infancy. Hindi gusto ng Panginoon na manatili tayong baby. Baby. Na laging tinatapik. Tahan na anak, tahan na. Ito na, may gatas na. Oh. Anong sign ng Christian baby? Ay, ayoko kasi sakit magsalita ni ministro para bang ako yung tinutukoy niya. O, lagi na lang akong tinatamaan. Di ba ganon tayo dati? Ako, ganyan ako dati. Pagpasok ko simbahan, ang narinig ko agad, walang mangyayari sa buhay niyo kung patuloy kayong magbibisyo. Sabi ko, wala kang pakialam, pera ko itong ginagastos ko. Oh. Kaya sabi ko nga dito, ano ba yung, kasi unang-una ko pong attend doon sa Lions Club sa Mandaluyong, doon sa court, nakala ko simbahan. Kasi ang yaya nila sa akin, sama ka sa amin, magsimbal ka na. Saan? Doon sa Mandaluyong. Sa loob o sa labas? Sa labas. Oh. Pero nung dumating kami, ang napuntahan namin, open court. Sabi ko, ito ba yung ano ninyo? Ano mga klaseng simbahan ito? Tapos ang init. Nung umaga, nung nagsimula kami, lahat nakahiliran ng ganyan, katulad yan. Pero nung magtatanghali na, lahat nakadikit na sa pader. Kasi ang init. Oh. Kaya doon ako nagtaka. Maswerte kayo nung dumating kayo dito, may simbahan na kayo. Naka-aircon pa. Oh. Kami noon, hindi namin alam, pagdating na Sunday, kung saan kami magsasamba. Kasi wala kaming permanenteng sambahan para kaming mga Israelita. Pasaan-saan. Minsan sa restaurant, minsan sa school, minsan sa open field. Pag walang-wala na talaga, doon ang bagsak namin. Hindi na siguro nyo naabutan yung Capitol, ano ba tawag yung Kapitolyo na yun? Kapitolyo, yung Rizal Provincial Capitol, na doon sa harap may damuhan. Pag wala na kaming napuntahan, doon tayo. Oh. Pero walang nakakahadlang sa amin. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon na umaraw at uminit,
kailangan tayo maglilingkod sa Panginoon. Huwag tayo maghahanap ng komportable na lugar. Pero hindi ko naman sinasabing umalis kayo dahil naka-aircon kayo dito. Hindi po. Kinuwento ko lang ito kasi dito po kami nanggaling. Oh. Ang pagpasok ko doon sa simbahan na sinasabi nila na court, ang sabi ng ministro doon, ang unang aral na narinig ko, kasi yung bisyo, wala pong mangyari sa buhay ninyo yan. Sinasayang lang. Sabi ko, pambihira naman to. Unang-unang dating ko, ito pa yung napakinggan ko. Ano naman pakialam nito kung magbibisyo ako? Pera ko naman to. Pero, purihin ang Panginoon. Sapagkat sa pamagitan na yon, nakakapag-isip-isip ako sa pamagitan din ng tulong ng ating banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon, namulat ako sa katotohanan. Amen. Namulat ako sa katotohanan. Kasi ang sabi po dito, ito yung sinasabi ko kanina, sa Hebreo 5:11 to 12, ito pakinggan ninyo. Itong sabi sa sumulat ng Hebreo. Tungkol sa kanya ito, ang tinutukoy dito, yung mga Kristiyano na palagay natin, mga 3 to 4 5 years na. Tungkol sa kanya, marami kaming sasabihin, ang sabi dito, at mahirap na saysayin, palibhasay nagsipurol kayo sa pakikinig. Masakit, hindi ba? Kapag ka baby Christian ka nito, pagka nanatili kang baby Christian, dito pa lang, bagsak ka na. Pwede ka na magtampo. Lalo na kung hindi natin binabasa yan. Kaya kami dito, lagi naming sinusuportahan ng bersikulo. Baka sabihin nyo, gawa-gawa lang namin yon. Tapos magkaroon kayo ng tampo sa amin. Yan sabi niyan, mahirap na sayin palibas ay nagsipur kayo sa pakikinig. Sapagkat, sa verse 12, sapagkat nang kayo nangangarapat ng magiging mga guro. Dapat daw tayo na maging guro, tagapagturo. Dahil sa kaluwatan, ibig sabihin dahil sa kapabayaan, ay muli kayong nangangailangan ng kayo turuan. Ang ibig ko sabihin niyan, dapat kung matagal ka ng Kristiyano, huwag ka nang mananatiling bibi. Dapat magiging tagapagturo ka na. Hindi ka manatiling bata. Dapat taga-karga ka na. Kaya si Aya, pag lumapit sa akin, sabi ko, ayoko. Kasi dati magaan ka, kayang-kaya kitang buhatin. Pero ngayon, ang bigat na, nangangalay na yung balikat ko, yung kamay ko. Kaya pag lumapit sa akin, ginaganong ko na lang. Naintindihan naman. Pero hindi rin manatiling ganyan si Aya. Dapat yan, 1 taon pa, 2 taon na, pwede na siyang magkarga doon sa mga batang mas maliliit sa kanya. Nakuha niyo? Tayo mga Kristiyano, dapat hindi tayo manatiling nagpapakarga as a baby Christian. Hindi, dapat tayo din po ay nagkakarga na rin, lalo pa sa mga baguhan. Tagaturo tayo. Tayo nagbibigay ng encouragement doon sa mga baguhan. Hindi yung tayo pa ang binibigyan ng encouragement doon sa mga baguhan. Diyahin naman yon. Sino dito yung bago pa lang at nabautismuhan? Taas ang kamay. Pagkatapos, tuturuan kami ni ministro. Sabi niya, ministro, pastor, hindi ganyan dapat ang ginagawa ninyo. Kasi kayo'y tagapagturo na. Yan ang ibig sabihin yan Sapagkat nang kayo'y nangarapat ng magiging mga guro. Pero dahil sa kapabayaan, sa inyong espiritual, muli kayong nangangailangan na kayo'y turuan ng ninuman. Masakit, hindi ba? Praise God. Hallelujah. Nang mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matitigas. Bakit hindi lumalago sa espiritual? Bakit nanatiling baby Christian? Kasi ayaw tumanggap na mga turong matitigas. Ang sabi niya, pagkaing matitigas. Kailangan po,
kung ano yung ating naririnig, masakit man o dati yun ha. Pag ako'y nagmensahe dito, kadalasan nagpapatawa ako. Nagjujoke ako. Kasi noon yun. Kasi mga baby Christian pa tayo. Pero hindi naman po habang panahon, lagi na lang tayo magtatawanan dito. Kailangan naman minsan, lumalago din naman tayo. Bakit? Hindi po habang panahon nandito kami. Pwedeng anytime, pwedeng kunin kami ng Panginoon kasi wala naman kami magagawa. Hawak ng Diyos yung buhay namin. Paano kung wala na kaming dalawa ni ministro? Sino magpapatuloy at sino magtuturo sa inyo? Di ba dapat kayo na rin ang magtuturo? Sapagkat kayo'y matagal ng Kristiyano. Amen? Wala na yata sumasagot na. Hindi, alam po ninyo, ito po talaga yung katotohanan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay. Ibig sabihin, kailangan seryosohin po natin yung ating espiritual. Kasi marami tayong pwedeng pagdaanan sa buhay natin. At hindi lang yan. Pwedeng isang araw dumating ang Panginoon. At pag dumating ang Panginoon na natin tayong baby Christian, ano mangyayari sa atin? At hindi lang po yan. Pwede din po tayong kunin sa pamagitan ng kamatayan. Ilan sa atin ditong nalagas, pero hindi po natin gusto may susunod. Pero isa pong katotohanan dyan, isa pong katibayan dyan, na hindi nila hawak ang buhay nila. Pwede bang sabihin nila na, ay hindi muna, Lord, wag muna kasi medyo baby Christian pa ako eh. Saka na lang pagka malago na ako, matibay na ako. Kaya karapat dapat na ako sa kaharian mo. Hindi pwede yun. Kaya nga mayroong tagaturo upang ang mga tinuturuan ay tumitibay. Pero hindi pa habang panahon kami dito'y tagaturo. Kayo din dapat sa susunod na henerasyon. Kayo naman ang tagaturo. Kaya nga tayo tinuturuan ng Panginoon na lumago sa espiritual. At bukod pa dyan, tulad na sinabi ko kanina, mayroon tayong kinakaharap araw-araw. Yung gawa ng kaaway. Sapagkat hindi tayo nakikibaka sa physical. Maaari sabihin natin, malusog yung ating physical. Lagi tayo nag-exercise. Katulad ni Sister May na laging nagbabike. Pero, ang ating pong pinag-uusapan dito, tungkol po sa physical, sa spiritual. Kaya dapat po nating alagaan. Palaguin. Kung tutuusin nga, ang physical natin katawan, 3 times a day natin pinapakain. Kung minsan, umabot pa ng 5 times a day. May midnight snack pa. Pero minsan sa salita ng Panginoon o kaya sa pananalangin, madalas nakakalimutan natin yung buong araw, nakakalimut tayo. Yan po yung katotohanan. Pagka hindi mo talaga yung panalangin paggising mo, kaya bago matulog, hindi mo talaga, kaya nga kailangan ini-exercise natin yung ating pananampalataya. Ini-exercise natin yan upang maging kasanayan na ng ating buhay araw-araw. Praise God, hallelujah. Ang sabi po dito, sa Hebrews 4:12, ang sabi po kasi ng Biblia, sa salita ng Panginoon, sa Hebrews 4:12, hindi yata nailagay dyan, sapagkat ang salita po ng Diyos, kaya kung minsan may mga sakit, masakit sa ating pakiramdam na makakarinig tayo ng masakit na salita, sapagkat ang salita ng Diyos, ang sabi nga, tulad ng balisong. 2 ang talim. Ibig sabihin yan, pag ang salita ng Diyos ay naririnig natin, ginagalugad yung ating puso. Kasi gusto ng Panginoon linisin yung ating puso, ang ating isip. Kung dito banda, meron kang bitterness, gusto ng Panginoon linisin yan. Kung dito banda, may tampo ka sa pastor mo, kaya sa ministro mo, gusto niyan, alisin ng Panginoon yan. Banda rito, yung disobedience, ang gusto ng Panginoon, alisin yan.
O, kaya sinasabi na ang salita ng Diyos ay tulad ng isang balisong na dalawa ang talim. Oh. Hallelujah. Meron ka ba dyan, minister nito? Basahin mo nga para marinig. The word is alive. Ang sabi, sa Tagalog na lang. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. At mabisa. At matalas kaysa alingmang tabak ng dalawang talim. At bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at sa espiritu. Ng mga kasukasuan at ng utak. At madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. So sa madaling salita, yung buo nating katawan, isip, puso, ginagalugad ng banal na salita ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. Nililinis. Kaya kung gusto natin na ang ating espiritu ay healthy, ay huwag tayong umayaw pagdating sa salita ng Diyos. Kung masakit, tanggapin natin. Kung medyo hindi natin tanggapin natin. Di ba ang vitamins o ang pagkain, minsan ang gulay, ayaw natin. Pero kailangan mong kumain ng gulay. Kaya mga kabataan ngayon, ayaw ng gulay. Kaya tingnan mo mga kabataan ngayon, sakitin. Sabihin ko na rin, yung ibang kabataan ngayon, mga alalaking katawan, pero ampaw. Kasi ayaw kumain ng gulay. Sa salita ng Diyos, ganun din. Kahit masakit, tanggapin natin. Sapagkat ito ikalalago natin sa spiritual. Huwag nating iwasan. Kung meron kayong marinig sa amin, sakit naman yan. Minister Lito, ayaw ko nang marinig yan. Minsan, nagigintampuhin tayo. Si pastor, dati naman, ang preaching yan, may pajuk-juk pa. Gusto ba niyong manatili tayong bata? Di ba, pastor? Gusto ba nato nga tiguwang na ta, 80 anyos ta, buluyagon paghihapon ta, pag abot sa espiritual, ay kabuang. Diba? Dugay ka na sa Manila, tunto ka paghihapon. Kailangan lumago tayo. Kung baby spiritual ka pa, okay yun, wala tayong problema dyan. Pero hindi gusto ng Panginoon, hanggang dyan ka lang. Lumago tayo. Sikapin natin lumago. Sige, masakit yan. Gulay kasi yan, kaya masakit. Pero vitamina yan. Vitamins yan sa ating espiritual. Ayaw nyo kumain ng ampalaya dahil mapait. Pero kung gusto nyo yung tumibay ang katawan nyo, kainin ninyo. Ganun din po sa espiritual. Huwag tayong masaktan kapag nakarinig tayo ng mga aral salita ng Diyos. Kaya nga, alam po ba ninyo na meron din pong spiritual stroke? Spiritual stroke. Kung ate physical, minsan may mga nai-stroke sa puso at sa utak. Sa spiritual, meron din. Yun ang hindi natin gusto mangyari sa atin yun. Yung magkaroon tayo ng spiritual stroke. Kaya nga sabi po dito sa salita ni David, dito po sa mga awit 39 verse 10, ewan ko kung nandyan ba, dito muna, nandiyan ba kapatid? 39:10? Wala? Remove the stroke, sabi ni David. Remove the stroke away from me. Pero tulad din ng physical, bago tayo may stroke, meron po yung sintomas. Ako noon, nagkaroon ako ng parang mild stroke nung nasa Caloocan kami. Ilan yung BP ko? Tumaas. Pero nakatakbo pa ako papunta sa ospital. Nung hilong-hilo na ako pagising ko ng madaling araw kasi ang stroke kadalasan sa madaling araw. Paggising ko lang ganyan, umiikot yung paningin ko. May tricycle lumalapit lang sa amin, terminal. Sabi ko, punta tayo sa ospital. Tricycle sa MCO. Sa physical yon. Pero bago yon, meron ako naramdaman na madalas nagpapalpit yung aking puso. Madalas ako nahihilo.
Pero naging pabaya ako, kaya humantong sa ganon. Ganon din po sa spiritual. Bago po tayo magkaroon ng spiritual stroke, meron pong sintomas yan. Gusto niyo malaman? Amen. Ah? Oh. Sasabihin ko na ba? Ito, binanggit ko na kanina. Yung disobedience, yung loss of love, loss of first love, yung wala na siyang ganang, wala na yung kanyang unang pagmamahal sa Panginoon. Sabi nga sa Revelation, nasaan na ba ang unang mong pag-ibig sa akin? Yung kanyang tinatawag yung isolation. Yung lagi nating, ayaw natin na wala na tayong magagandang relasyon sa Panginoon, wala na tayong communication sa Panginoon, at ayaw na rin nating makipag-fellowship sa mga kapatiran. Yan po iilan lang sa sintomas. Kaya kung nakaramdam na tayo ng ganyang mga sintomas, palapit-lapit na tayo sa spiritual stroke. Kaya kailangan lumapit na kaagad tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi po dito sabi po diyan sa ating pong binasa kanina. Balik ko lang. Sana 'yon. Kaya nga sabi po ni David sa Tagalog, hindi mo ba kami bubuhayin uli? Sabi niya sa Panginoon, upang iyong bayan ay maggalak sa iyo. Ibig sabihin, katulad din po ng physical stroke. Di ba pagka physical stroke, ang dalangin natin sa Panginoon, Lord, palakasin mo ako uli, Panginoon. Kung nagkukulang po ako sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, pagalingin mo po ako. Ako po'y maglilingkod na po. Diba kadalasan ganyan po? Pag nagkasakit tayo, ganyan ang lagi natin sinasabi sa Panginoon. Pero pag magaling na, nakalimutan na. Hindi na natin maalala kung ano yung pinangako natin sa Panginoon. Pero si David, sabi niya, hindi mo ba kami bubuhayin uli upang ang iyong bayan ay magagalak sa iyo? Kasi nagkaroon na ng spiritual stroke. Kaya nga po, ang sabi po dito, sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart for everything. Nandiyan ba dyan? Hindi pa. Ayan. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Sa physical at sa spiritual. Kailangan ingatan natin ang ating puso. Sapagkat dinadaluyan ng buhay. Kung ibabalik ko po sa para may problema ito. Kaya nga dito sa awit ng 51 verse 10, ang sabi ni David, likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Dapat ganyan din po tayo. Pag alam natin na ang ating puso ay medyo marami ng hindi maganda na pumapasok sa isip natin na nagdudulot ng kasalanan, abay, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Dalisay na puso. Pusong dalisay. At magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kasi, yun nga, nagkaroon na tayo ng spiritual stroke. Praise God. Hallelujah. Bilisan na lang ho natin. Kaya nga po, ang sabi po dito ni David, sa mga awit 119 verse 11, have hidden your word in my heart. Andyan ba yung kapatid? Ano ba yan? Ayan, ang sabi niya, ang salita mo'y aking ingatan sa aking puso upang huwag ako magkasalaban sa iyo. Yan. Palitan kayo natin ng battery ng truck yan. Sa simula pala kanina, puro ano na. Amen. Sige, bibili tayo ng mas magandang battery para dyan. Praise God, hallelujah. So, dito na po tayo sa panghuli. Ang sabi po dito, yung goal po natin, meron po kasi tayong goal bilang mga Kristiyano. Kaya nga sabi ko, hindi tayo manatiling bata. Kailangang pagsikapan po natin
sabi nga doon sa Hebreo na binasa natin kanina, dapat kayo tagaturo na at hindi na kayo dapat tuturuan. Kaya pagsikapan po natin na tayo po'y magiging matured Christian. Para sa ganon, gagamitin tayo ng Panginoon sa gawain ng ating Panginoon. Nangangailangan tayo ng maraming manggagawa dito sa Montalban. Dito pa lang sa ating chapter, sapagkat marami pong mga tao na kailangan natin abutin sa pamamagitan ng mga home Bible study. Katulad ngayon, ang gumagawa lang yan ng ating ministro ay natigil nga ngayon dahil sa meron tayong pinapriority yung ating concert. So kung meron pa nga sana tayo mga ibang mga tagaturo o mga ibang gumaganap tulad ng ginagawa ni Minister rito at sa iba pa, dapat yung ating mga home Bible study magpapatuloy. Katulad po ngayon na ang ating pong mga kapatiran dyan sa may Eastwood, mga mayayaman. Kasi pinag-pray natin yan. Sana Lord, bigyan po kami ng mga membro na mayayaman sa salapi. At yung mga membro namin na medyo wala pang kakayanan, Lord, pagpalain po niyo sila para makatulong din naman po sa gawain ng Panginoon. Kasi ang gawain po ng Panginoon, kung wala pong sumusuporta sa physical at sa financial, ang hirap pong ilako sa mga, sabihin ko ng ilako sa mga kapitbahay natin dito sa Kasiglahan pa lang, kulang na tayo ng mga dapat gumagawa niyan. Yung ihayo, ibalita ang salita ng Panginoon. Kasi yun po ang utos ng ating Panginoon, hindi ba? Na humayo kayo at ipangaral niyo ang salita ng Diyos. Kung wala pong mga ngaral, huwag niyo isipin, maliit lang naman tulugan natin, paano kung kami lahat mga ngaral, saan natin ilalagay? Huwag kayo mag-alala dyan, sapagkat pag nakita ng Diyos na hindi na tayo magkasya rito, gagawa ang Diyos ng paraan para maglagay na. Kaya ang una natin gawin, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Lalo una-una na, mga kapatid, sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa natin talaga nadala sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po ang mission natin. Kaya nga po dito sa huli nating talata, ang sabi po dito, apply what you learn, don't just listen. Take action. Huwag lamang yung naririnig lang natin, mamaya-maya uli. Ano ba yung pinag-uusapan? Ano ba yung mensahe ni pastor? Ano ba yung mensahe ni ministro? Kakalabit ka pa sa kapatid mo. Kapatid, ano ba yun? Kasi baka ako biglang interviewin mamaya. May interview, may random dito na interview. Baka may interview kayo. May mga, may mga reporter tayo dito. Just apply what you learn. Don't just listen. Take action. Ibig sabihin, kung ano yung narinig natin, gawin natin. I-apply natin. Una-una sa ating sarili. Pagkatapos, gawin natin. Ano yung ating pinag-aaralan ngayon? Ano yung ating topic ngayon? Growing. Bakit tayo kailangan mag-grow? Para hindi tayo manatiling baby Christian. Kasi ang baby Christian, di tapik-tapik, di sundo-sundo, di titiks-titiks. Kapatid, ilang linggo ka lang hindi nagsimba. Kapatid, namimiss ka namin. Kahit hindi naman totoo na-miss. Hindi, joke lang yan, joke lang. Hindi. Kasi, yun talaga ang kailangan nating gawin. Kasi, baby Christian pa eh. Pero kung mature Christian na yan, ay hindi mo na kailangan. Mas nauna pa sa'yo yan. Kaya nga, sabi ko, bilas-bilisan mo kumilos ka. Baka mamaya, sa halip na tayo mauna, tayo pang nahuhuli. Nakakahiya. Yung pang leader ang nahuhuli. Dapat yung leader nauna. Leader nga. Ganun yung mga mature Christian. Dapat, alas 8 ang usapan. Dapat, 7:50 pa lang. Nandito na tayo lahat. Kanina, pagdating namin dito, nanalangin na kami, Lord, Panginoon, hipuin po ninyo yung aming mga kapatid. Ipaalala po ninyo, Panginoon, na ngayon po yung araw ng linggo, baka po nakalimutan nila.
Amen? Oh. Huwag tayong masaktan. Kasi totoo naman po. Pagka talagang lingkod ka ng Diyos at matured Christian ka na, sabi ganyan, i-apply mo. Oh, gawin mo. Huwag lang tayo tagapakinig. 3-4 na taon na tayo dito, tagapakinig pa rin tayo. Tapos, maganda sana kung yung pinakinggan maalala. Pero mamaya-maya lang, hindi na alam kung ano yung pinag-uusapan. Oh. Pero pinakamaganda, i-apply mo. Oh. At ang pinakamaganda pa talaga, gawin mo. Amen? Oh. Hallelujah. Sa panghuli, sabi dyan, Santiago 1:22, dapat maging tagatupad kayo ng salita. Yung salita na narinig natin, itong nasa Bible, at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. O biro mo, pagka tagapakinig lang pa tayo, tapos hindi natin ginagawa, sabi ho dyan, hindi ako may sabi ha, inyong dinadaya ang inyong sarili. Amen. Kanina, lakas ng palakpak, ngayon, konti na lang. The goal is maturity in Christ. Yun po yung goal natin. Yung magiging matured tayo. Sabi ko nga, exempted dito yung mga bago pa lang na Kristiyano. Kaya sana, yung hindi pa nabautismuhan, magpabautismo na kayo. Kasi sabi ko nga kanina, nagsimula tayo sa pagiging baby. Pero hindi po namin gusto nang matili kayo sa baby. Gusto po namin lumakilaki kayo. Tulad ni Aya. Hindi ko gusto maging baby si Aya kasi nagpapakarga, masakit sa balikat. The goal is maturity in Christ. Sabi po dyan, kundi sa pagsasalita ng katotohanan. Ito yung ebidensya na ikaw ay matured na may pag-ibig, ay mga silaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo. Kundi magsasalita na ng katotohanan na may pag-ibig. Yan po ang sign na tayo po ay mature Christian na. Conclusion, sabi dyan, every believer starts as a newborn. Sabi ko nga kanina, in the faith. But God call us to grow. Ang gusto ng Panginoon tayo lumago. And that grow depends on how we feed on His Word. Nakadepende po yan kung paano po natin pinapakain ang ating sarili sa salita ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Patuloy nating awitan ng ating Panginoon sa pagkakataong ito. Maaari mga kapatid na itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Ito po'y tanda ng ating pag-surrender sa kung ano man po yung mga bitbit natin sa mga oras na ito, sa ating mga kahinaan, kung tayo man po ay nakakaranas ng spiritual stroke, idalangin po natin ito sa Panginoon. Hallelujah. At damhin po natin ang presensya ng Panginoon sa mga oras na ito habang tayo po ay umaawit. Hallelujah. Sa bawat patak ng luha sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, hindi mo ako iniwan, Jesus.
natin ang ating mga kamay. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Hallelujah, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan. Salita mo, Panginoon, ay aming pangahawakan, O God. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itaas natin ang ating kamay. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Muli nating awitin. Suriin mo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, let this be our prayer. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Hallelujah. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba. Yes, Lord. Hallelujah. Muli nating awitin. Itataas. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Muli nating awitin. Itataas. Itataas. Let's go, church. Hallelujah. Mga kamay. Yes, Lord. Sa Diyos
sa iyong habag. Yes, Jesus. Hallelujah. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga pusong basag, Panginoon. Hallelujah. We pray for your healing, O God. Hallelujah. Yes, Jesus. Muli nating awitin. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang maghari, Lord God, sa aming mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Let's remain in the presence of the Lord. At inihiling ko si Minister Lito na pangunahan tayo sa panalangin. Hallelujah. Amen. Tayo po'y manalangin. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sapagkat ayaw mo po kami mapahamak, Panginoon. Tinuturuan mo kami, Panginoon, na kami ay lumago upang, hallelujah, makasama ka namin. At upang din po, Panginoon, sa aming mga sarili, Panginoon, ay mailayo kami sa kapahamakan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na kami iyong idinako, Panginoon, upang kami ay magkatipon, na ikaw ay aming pupurihin, na ikay aming naluwalhati, at amin din pong pinagsaluhan ng mga salita mo. Panginoon, kami ay walang magagawa, Panginoon, wala ka sa buhay namin. Narito kami, Panginoon, amin pong isinusuko ang aming mga buhay. Aming inilalapit, Panginoon, sa iyo, na kami, Panginoon, ay tulungan mo, na lagi po, Panginoon, na magawa ang kalooban mo, Panginoon. Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, na kuminsan matigas. Minsan, Panginoon, na hindi nakikinig, Panginoon, sa iyong kalooban, sa iyong mga gusto, Panginoon. Idinadalangin po namin, Panginoon, na iyo pong basagin ang aming mga puso. Kung kami man, Panginoon, hallelujah, ay lumalayo ngayon sa iyo, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, na muli kaming makabalik sa iyo, na muling makalapit. Kung minsan, Panginoon, kami ay sineseparate namin ang aming sarili. Lord, help us, O Lord, na muling makabalik, muling makisama, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa pakikipag-isa sa iyo. Ama, sa mga oras na ito, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na meron din mga pinagdadaanan sa kanilang mga buhay. Kung kaya ang mga pinagdadaanan ito, Panginoon, ay nagiging dahilan din upang hindi sila makapunta rito, hindi sila makalapit sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang dyablo ay laging gumagawa ng kahadlangan upang ang mga anak mo, Panginoon, ay magpatuloy. Ngunit ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Diyos na aming kalakasan. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Diyos na aming tulong. Tunay nga po, Panginoon, na ang lahat ng aming pangangailangan ay nasa iyo. Kaya, Ama, patuloy po kaming humihiling, Panginoon, na ang iyong biyaya ay patuloy mo pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Huwag nawa kami, Panginoon, lumayo sa iyo. Huwag nawa kami, Panginoon, na makalimot sa iyo. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa mga salita mo na patuloy po naming mapakinggan, Panginoon, sa aming mga buhay.
Maraming salamat po sa oras na ito. Maraming salamat po sa mga salita mo, Panginoon. Maraming salamat po, hallelujah, na kami ay pinagkakalooban mo pa ng awa, na kami, Panginoon, ay makapakinig at makapaglingkod sa iyo. Sa amin pong dalangin ngayon, sa amin pong pansamantalang paghihiwalay, Panginoon, ikaw po, hallelujah, ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin, sa paglabas namin, Panginoon, sa pag-alis namin sa lugar na ito, ay dalhin namin ang mga aral mo, ang mga turo mo, Panginoon, na ito ay amin pong maisapamuhay. Amin po ito na maigawa, Panginoon. Ito pong aming mga napakinggan, ito pong aming pong napag-aralan, Panginoon. May apply po namin sa aming buhay at maibahagi din namin, Panginoon, sa aming pong mga kapwa. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain mo kaming lahat at dalhin namin, Panginoon, at kapatuloy namin kamtin ang iyo pong awa, ang iyo pong pag-ibig, ang iyo pong, lalo na po, Panginoon, ang iyo pong banal na presensya sa aming mga buhay. Sa iyo pong mataas na kapurihan, sa iyong mataas na kaluwalhatian, at ang lahat ng kapasalamatan, sa iyo lamang, sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Si Althea at saka si Brother Dwayne. Yan, no. Okay, maraming salamat, dakilang Diyos, sa mga kapatid naming ito, sa iyong mga anak, Panginoon, na patuloy mo pong ipinagkalooban ng kaarawan, ng mga araw sa kanilang buhay. Si Brother Dwayne at gayon din si Ate Thea, Panginoon, patuloy po naming inilalapit sila sa iyo, na patuloy mo pong iingatan sila at pagpapalain, Panginoon, kung paano mo po, Panginoon, na pinagpala sila nitong nakaraang taon, ay patuloy, Panginoon, ang pagbuhos ng iyo pong mayamang biyaya sa mga buhay ng mga kapatid naming ito. Hindi lamang po yun, Panginoon, idinadalangin din namin ang kanilang mga mahal sa buhay, ang mga magulang nila, ang mga kapatid nila, ang lahat po ng nakapaligid sa kanila, Panginoon, ay patuloy mo rin pong pagpalain sa pamamagitan nila, Panginoon, na makita ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kabutihan, Panginoon, sa mga buhay ng mga kapatid naming ito. Muli po, Panginoon, ang iyo pong pagpapala ay patuloy pong igawad sa mga kapatid naming ito. Ang lahat ng iyo pong pagpapalang material, pagpapalang physical, ang mabuting kalusugan, Panginoon, lalo na sa mga kapatid namin to, at higit sa lahat, Panginoon, ang iyo pong mga banal na salita ay patuloy na lumago sa mga kapatid naming ito. Sa iyong mataas na kapurihan, itong aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless you. Happy birthday. O, ayan. Kamayan natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang, maligayang, maligayang bati, maligayang, maligayang, maligayang bati. Amen. So mga kapatid,